Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sisteralets. CR tayo, let's go! Let's go. Uy, wait lang, wala ba kayong pa-plastic yun? Ang ating mga Spotify Wrapped na Yeah. nagpadala ng kanilang mga ranking na tayo ay nasa top 5 nila. Maraming salamat. Okay lang kahit hindi kami yung top 1 nyo kasi kahit sa amin, Cool Pals din naman yung top 1 namin. Oo nga. Si Jeannie nga hindi nakikinig ng Spotify. Wala siyang pinapakinggan maski Cool Pals. Dahil wala siya ngayon, siya ang aming ibabash. Pero may 342 tayo na listeners na tayo ang top podcast Top one. nila. Sana kahit isa man lang sa kanila. May mag-share. Ako nga, parang wala ako nakikita. Nag-share na tayo ang kanilang top 1. Pero maraming salamat kung sino man kayo. Oo nga. So dahil dyan, meron akong ask ko lang. Ano yun? So ano yung most memorable field trip ninyo? Saan kayo nagpunta? Anong ginawa nyo? Ganyan. Sa akin definitely, walang kupas, Enchanted Kingdom. Oh, field trip yun. Talaga? Oo! Nilalupas? Masaya yun kasi doon yung pinakamaraming sumusuko. Bukod sa inuman, no? Wait lang, field trip mo mismo nung grade school ka, high school? Ng grade school. Oh my Oo. gosh. Grade school. Kala Tas ko kay ano Lucas. yan? Oo, gets kasi 'di ba usually educational. Pero itong Oo. time na to, yung director namin, nung school namin, sabi niya, kailangan din ng recreation kasi yung field trip ginawa nila after ng exam. So para Ayun sa'yo. talagang nakawala sa koral yung mga bata. Nagsusuka. Nagsusuka. Ang saya naman. Ikaw, Kay. No. Kami, nung high school kami, meron kami tinatawag na Lakbay Kalikasan. Hindi ko alam kung familiar kayo doon. So, yun yung Basta may pinaka-field nagpunta. trip namin. Nagpunta kami ng Biak na Bato, pumasok kami sa mga cave, tapos meron kaming pinuntahan na, na parang hindi siya, falls. Mm. So, nag-swimming kami. Parang nature trip talaga siya. Sobrang Saan ba saya Biak na lang. Bato? Hindi Saan ko ba siya? nga alam. Hindi ko na nga Rizal? matandaan kung saan eh. Kung Biak saan na yun Bato. eh. Kasi parang Pero doon nga talaga ata ako yung, yun eh. doon di ba yung mga katipanero? Doon ba nagpunit ng sedula? Sa Biak na Bato? Hindi ba Bulacan Oo, yun? Bulacan, di ba? So, anong historical relevance ng Biak na Bato? Hindi ko din alam. Basta ang gusto ko lang doon kasi nag-swimming kami. Hindi, pero masaya siya. Parang Bulacan area nga ata yung Biak na Bato. Kasi naalala ko may mga pinuntahan pa kaming mga churches, ganyan. Tapos masaya Biak na yun, Bato. lakbay. Pag sinabing lakbay kalikasan, lahat sobrang excited na lahat. Parang ang babago ng mga venue. Kasi 10 years younger kayo sa akin. Ang pinaka naalala kong field trip namin sa bahay pa ni Si Rizal. Rizal. Mm. Ay, hindi, ni Aguinaldo. Saan yun? Sa Ni Laguna? General Trias. Cavite. Cavite ata. Cavite. Cavite. Bulacan nga ang Biak na Bato. National Park. Oo, tama. Ayun. Hindi ako nakakapunta dyan. Maganda. Maganda. So, hiking trail? Is it a hiking trail? And then merong waterfalls? Oo, may ganun. Tapos parang naalala ko, may pinasukan pa nga kami mga kuweba eh. Ilan taon ka nun? Hindi ko maalala kung grade 5 ako nun, grade 6. So, medyo may edad na. Medyo, I mean, Oo. kaya na mag-hike. Hindi nakakapagod. Saka Anong- masaya kasi yung coordinator, hindi from sa school namin. From mga outsiders talaga sila. Tapos alam mo yung damit nila, yung parang mga adventurers sila na naka-brown sila na uniform. Ay, parang sa mga natural, O parang nature. Oo, ganun. Kaya sobrang exciting talaga. Kasi yung mga Yun yung teacher namin, nag-e-enjoy din sila kasi tagatingin lang sila sa amin. Hindi sila yung nagtuturo, nagtutour, Tagabantay. ganyan. Alam ko na kung bakit relevant sa akin yung field trip ko na sa bahay ng Aguinaldo. Kasi kasama yung parents na yun. Parang nag-volunteer yung mommy ko. At yung one of the parents who will join the students. So parang field trip namin together. Grade 1 ako nun. Bakit mo natanong, Kay? Kasi,
Kasi sabi ni Jilly, nag-field trip to sinukas. Pero ngayon, Jillian, saan na nag-field trip ang mga baby boys? Ano sila, sa Avilon Zoo, bukas pala Mm. yun, no? Di Bukas. maganda yun. Oo. Avilon Zoo. Nag-field trip din kami nun Family eh. dyan. Sa Avilon Zoo. Doon. Tas amazing lang. Doon din siya mag-field trip ngayon. Tagal na pala nun. Mm-mm. Tas masaya din kasi ngayon ko nakikita yung excitement sa kanya. Mm. Kasi regular school na siya ngayon eh. So, nakikipagtsikahan na siya sa mga classmates niya. Ayan. Oh. So, doon ko na, parang nagtatanungan na sila kung sino yung mga kasama. Ganon. So, natutuwa ako kasi mas nakikipag-interact siya sa mga kaklase niya. Tapos mas nakikita ko nga yung excitement, yung anticipation. So, ano ipapabaon mo kay Lucas? Siya pumili, Ano yung daw gusto niya? Pocky. Ano? Yan ang What? Pocky. Yun yung pretzel nila ngayon di ba? Social na yan. Correct, Oo. tama. Pero Social yun, na yan. wala ka nang sinasawsawan no? Parang built-in na yung flavor. Oo. O para Ano daw lahat flavor may gusto lasa. niya? Paborito niya doon yung strawberry, tsaka cookies and cream. Cookies, di ba yun? Sa Japan galing yun. Papasalubong ka kaya. Inutusan pa si Kim. Ikaw, anong binabaon niyo noon? Mga nakabalot sa dahon ng saging. Silang unang panahon. Pero masarap yun yung mga binalot. Kasi nalalasahan mo somehow yung... Why is it yummy? I don't know. Pag kami dahon ng saging, parang ang fresh yung dating. Saka yung Pero, amoy kasi niya. Oo, yung amoy. Kaya kasi. Baon namin ng hotdog. Tapos, ayoko sa mga, actually ayoko nagbabaon. Tapos yung lumalamig. Tapos yung nagmamoist na yung kanin. Iba na yung amoy. Yung pagbukas mo, parang hindi na siya masarap. Ayoko ng mga yung baon. kumukulay na yung hotdog sa kanin. Oo, Uy, di ba? Teka, naalala ko pala. Di ba minsan Mamarka. may aftertaste na yung hotdog pag lumamig? Parang chemical na. Oo, parang Parang basta may ano na sa may ibang lasa na sa pag lumamig. Tapos nakulog. Oo. May iba na siyang Lalo na lasa. kung pag pure foods, maayos-ayos pa. Pero alam mo, pagka yung mga medyo star, mga ganun na. Mga bossing hotdog. Idol. Ako, alam mo ba, naalala ko, nung high school ako, kasi parang, pinayagan naman ako mag-field trip noon. Ang problema lang, para may ginawa yata akong kasalanan night before nung field trip. So, walang nag-asikaso ng baon ko. Yung siomai, kasi parang sabi ko gusto ko ng siomai. Walang nag-steam ng siomai. So, frozen mo mo, din alam. tinry ko siyang i-steam. Hindi ako marunong Tinry ko lang siyang i-steam. Ang problema, hindi ko nalagyan ng tubig yung steamer. So, no. So, ano nangyari? So, walang nangyari. So, kasi hindi ko alam na hilaw. Hilaw ko pala siya na baon. So, syempre, di ba, naglaro na kayo, ang dami nang nangyari, lunchtime na. Pagbukas ko nung baonan ko, kulay pink siya. Hala. Hilaw mo. Tapos, so wala ako nag-asikaso. Ang ginawa ko pa, di ba, yung kanin, tinappings ko na yung siomai, tapos nilagyan ko na ng toyo. So, wala akong choice. Kinain ko siya ng ganun, ng hilaw. Kasi wala akong pera. Kasi pre-cooked May ibang siomai, pre-cooked na siya. Parang almost cooked na konting init na lang. Pero pula pa yung nakain, no? Pula pa. Siguro uminit siya, yung parang nag-defrost lang siya. Kasi kahit papano, di ba, siguro kahit papano yung steamer, meron pa siyang tubig. Hindi lang enough para maluto siya. Parang ganyan. Yun ang nangyari. Sobrang feeling ko ang kawawa ako. So, wala akong pera para pambili. Ganyan. Ilang taong ka nun? Yun. High school ako noon. Siguro mga first year high school ako. Or speaking of high school, kailan kayo nag-ipon sa kalendaryo? Sa itsura niyo? Siyempre lang tayong mga babae, di ba? Parang dami mga pagbabago pagka nagiging adolescent na.
when you reach the puberty age, kailan nyo na-realize na meron kayong feeling na hindi kayo kontento sa katawan niyo sa itsura. So dahil dyan, di ba basahin si 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 Jillian? Tama ba? Oo. Kaya napunta Nahanap doon ko yung nga eh. topic. Kala ko naman, kanina ka nag-aabang. Kala ko naman, ready ka man lang. Ito nga. Yeah. So ito, meron tayong sumulat sa isang mommy group. Sabi niya, "Hi mommies. I checked my daughter's conversation with her 8-year-old best friend on Messenger Kids, and I felt sad reading the best friend's feelings. She feels that she is fat and wants to lose weight, and her double chin so that boys will like her. She also feels she is ugly because of her weight and wants to have an admirer so she knows her parents are not lying when they tell her she's pretty. Despite my daughter telling her, 'You are pretty the way you are,' she insists on her feelings and they've come up many times in their exchanges. It was heartbreaking and sad to read, and I kind of wish her mom knew how she felt. Would you tell the mom if you were in my shoes? We are co-parent friends naman, but I don't know how she would feel about me reading our daughter's conversation and possibly meddling. I am just coming from a place of genuine concern. If that were my daughter, I'd want to know so I can manage her thoughts and feelings." So, 8 years old. As early as 8 years Oh old. my God. Hindi pa pala teenager, it pa lang Mm-mm. pala. Mm-mm. So, mga ano yan? Mga grade 4, grade 5 yan. 8 years old. Grade 3. Grade 3? Oo. Grade 2, grade Aga. 3. I wonder where it's coming from. Kasi kung sinasabi naman ng parents ng bata na, pretty, where's the insecurity coming from other parents? I wonder if it's a co-ed school. Kasi may crush na siya no? Parang gusto niya, may Oo. magkagusto na sa kanya. Hello! Yun lang din ang So, mahirap ngayon kasi exposed sila sa social media, di ba? Correct. alam mo, this is very relevant because the other day, my daughter just told me, sabi niya, before we were living in a particular place, I thought that I was ugly. Sabi niya, even I thought he was ugly. Pinakwento niya. Sabi ko, oh, why? I don't know. Kasi minsan yata sila na tinutok ko sila. So, yun, at least alam ko kung saan nanggagaling. Tapos sabi niya, now I know that I'm pretty. Sabi niya, because I only listen to your daddy. Sabi niya. So, may outside factor. Most probably, naririnig niya sa iba. Nung time na yun, tama, mga ganang edad mga 8 or 7 siya. So, at least, alam na niya na ngayon, mas confident na siya kasi hindi na namin kasama lagi yung pinsan na naasar siya. Kayo ba? Yan, di mas Wow. maganda yung ganyan. Ganyang hawak mo ng mic. Oo. Ayun. Di, bumubulong siya kanina kasi tungkol dun sa pinsan Hindi, totoo. Tsaka nandito kasi yung daughter ko Dito, yun nga. Yun. Nandito kasi siya Ayun. Tsaka dito, tama kayo. Nandito rin yung mommy ng pinsan. Dito sa baba. Kaya ako marinig. Anyway. So, ang bata niya to feel that way, no? Oo. Pero naaalala ko noon, siguro grade 3 din ako. Medyo nako-conscious na rin ako sa katawan ko noon. Kasi yung mga Kasi may boobs ka na noon. Lumalaki na boobs mo no? No, well, may boobs ka na noon. Oo, pero kasi 9 ako nagkaroon So, medyo nagde-develop na rin ako noon. Pero, nakabibibla na ako ng grade 3. Pero, huwag niyong sabihin, buti wala na si Jeffrey Epstein. Pero hindi, naalala ko nako-conscious ako noon kasi yung mga pinsan ko, payat talaga sila. Lahat sila payat. Tapos kaming magkakapatid lang, yung medyo may laman. So, tinutukso rin nila kami na matataba. Hindi kami ganun kataba na parang parang Alex or whatever. Pero, nag-name drop na. sorry. In short, hindi kayo mukhang tunaw na ice cream. Hindi. Kaya ako nabanggit si Alexio kasi may bata sa school nila Lucas. Kamukha niya talaga si Alexio. Tapos,
Alexa yung tawag namin sa kanya ni Mike. Harapan? Hindi. Pag may program, inaabangan lang namin siya. Ay, yung cute ni Alexio. Parang gumagano. Pupunta kayo sa program, hindi dahil sa program. Hindi dahil sa anak namin. Yun yung inaabangan. Sumayaw siya ng Hawaiian nung United Nations. Wala, ang cute niya. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs? Listen to the RJ Ledesma podcast. Tama si D, magkakaroon ka ng ganung perception pag tinutokso ka, 'di ba? Mako-conscious. Ako naman, naalala ko na medyo nako-conscious na ako, grade 5. Kasi doon ako nagsa-start na mag-ayos eh. They like mag-ayos ng magtali ng buhok. Gusto ko pag nagtali ako ng buhok, yung nagji-gel pa ako noon para walang tutsang. Walang tutsa. Oo. Hindi pa nakabanat? Oo, ganun ako. May anong tawag nito? May class picture ako. Tangina mo akong tomboy. Kasi totoo kasi ang taba ako. Tapos naka-push back yung buhok ko. Tapos talagang nangingintab sa gel yung buhok ko. So ang ginagamit ko pa na sukla yung fine tooth comb para talagang Walang ganun. space. Walang space. Tapos ano pa ba? Na-imagine ko kayo para kang grade 5 na Sara Duterte, parang Diyos ko talaga. Basta doon. Tapos doon sa hygiene, nag-start ako ng mas di ko alam, basta na-obsess ako sa pagtutoothbrush. Siguro mga first year high school ako. Gusto ko palagi nagtutoothbrush. Feeling ko After lunch. Di ba dapat after naman? lunch. Pero 'di ba hindi naman siya usual lalo kung nasa school eh. Parang pili lang yung mga nagtutoothbrush para mga teacher lang gumagawa. At saka recommendation naman talaga for toothbrush morning and night. Twice a day nga lang daw dapat eh. Oo. So in excess of that, yun nga, medyo OC ka na. Yes, ito pa. Sige. Oh. Day, parang na-curious lang ako. Is it a factor of you get to interact with other guys at that certain age or hindi? Tingin mo ba kung all-girls school ka, hindi ka as conscious at that age, grade 5? Bakit ka naging conscious at that time? Ay, shit. Siguro kasi nga pala may crush na ako nung grade 5. Oh. Oo nga. Siguro So, pag it is na-attract ka na sa may attraction opposite na. sex. Correct, oo nga. Yeah. Oh, yun. So, parang yun yung second factor. First is, kung minanukso sa'yo. Pangalawa is, kung gusto mo na mag-attract ng opposite sex. Or kung tibo ka, same sex. So, kaya nga, so it doesn't matter kung co-ed o all-girls school. Oo. Ano talaga? Ito nga yung tanong nung mami. Kung nabasa mo yung message, sasabihin mo ba dun sa nanay niyong bata? Close sila ng nanay ng bata. Oo daw. Co-parent. Co-parent friends. I would. Screen capture mo lang, padala mo. Hey, I'm concerned. Malalaman naman nung kabilang nung isang nanay kung sincere ka na you just really wanna help out. Ikaw muna, Jillian. Ako hindi ko alam eh. Ako, baka hindi ako mag-screen capture, pero siguro lang. Hindi, actually, baka hindi. Baka hindi ko sabihin. Kasi baka, ang worry ko lang, tama yung nanay. If it happened to my own daughter, I would wanna know. Kasi kung ako as a mom, I'm trying my best already to build the confidence of my child. Tapos may ganong hidden insecurity pala. Dapat at that moment, nagawan ko ng paraan.
kaysa palakihin mo pa, paabutin mo pa ng high school. Kasi little by little, nawawala na ng confidence ng bata pag ganyan eh. 8 years old, tapos lalo na hindi pa siya puberty stage. Lalo na pagka umabot ng puberty stage na. Alam mo yun, parang palalim na insecurity niya. So kung may pagkakataon na maagapan, agapan mo na. Sabihin mo na sa kanya. Kasi ako, maski ako nung nalaman ko, yung nagkwento yung anak ko sa akin, parang alam mo yung parang, oh, what? Parang, gulat na gulat ka na parang, oh, why would you feel that way? Na, sige, fine. In my eyes, of course, you're very pretty. But why do you think that of yourself? Parang gusto mo malaman din, di ba? Saan nanggagaling yung insecurity. Pero But di kung kayo kasi, ba, yeah. yung sa'yo, nanggaling sa anak mo. Ito kasi, parang manggagaling siya dun sa co-parent. So, parang naninimasok. oo. Tama ba yun, sir? Naninimasok sa buhay, di ba? Parang may dating din na ng mamagaling eh, no? Bakit kasi tayo anak mo, hindi insecure, siya pa yung tumutulong sa anak ko. Parang gano'n. Oo. Baka maging Paano mo defensive. siya sasabihin na hindi ka mami-misinterpret? Ito ang ano mo. Pag nagsalita na si Mars! Kay, kinakabahan ako. Mars, so eto na nga. Sinismis pa yung anak niya. Yung sariling anak niya, sinismis. Pakikinggan ka nun. Basta So eto na nga, chismis, eh. Mars. Yung anak mo. Or nakakatulong kaya kung ano. Kung sabihin, daan mo na lang sa anak mo. Totally yung anak mo naman yung kausap. Parang, tapos, tell her mom or to consult your counselor, guidance counselor kung meron sa school. Dapat may adult na to intervene. There should be an adult to intervene in the conversation. Tell her something that's more mature. A mature decision. Diba? Mature Pero advice alam ka. mo na parang may nasabi na rin ako nito before na yung mga bata nga as a parent, kailangan talaga lagi natin silang ang tawag nito, yung Nagkagabayan? inasasabihan ng maganda, na-affirm. Oo, affirmation. Diba? Kasi minsan kasi ang validation na gusto mo lang or naniniwala ka talaga sa validation ng parents mo eh. So kahit anong sabihin sa'yo ng external world, pagka yung parents mo sobrang loving sa'yo, lagi ka nilang binavalidate, tells you whatever na, alam mo yun, na coming from a place na fear of love, parang hindi ka maniniwala dun sa external voices eh. Exactly, yeah. Unless hindi pa na-build ng gusto yung trust ng bata from the parents. May ganong side din eh. Pwede na hindi din. ganun ka naniniwala yung bata kahit anong sabihin. O kaya baka talagang pangit yung bata. Yung parang alam niya sa sarili niyang pangit siya, so hindi siya maniwala. Gago ka kayo. kahit sa sarili niya, hindi niya kayang paniwalaan. Hindi, joke lang. Pero eto nga, di ba sabi nga doon, na parang gusto niya mag-ayos at magkaroon ng boyfriend or someone para patunayan, para mapatunayan na maganda talaga siya. Kasi alam mo, nangyari na rin yan sa akin noon. Di ba, ang taba ako nga. Growing up talagang mataba ako, pero maganda ako. Oh, yan. Tapos, parang ang sinasabi sa akin palagi, yung may mga kamag-anak ako nagsasabi na, uy, magpapayat ka kasi pagka mataba ka, hindi ka magkaka-boyfriend. Naalala ko yung kwento mo. Oo. So, yun yung lagi kong naririnig. Uy, magpapayat ka, magjeta ka na. Yun pa nga ang term. Magjeta ka. Kasi pagka di ka, wala magkakagusto sa'yo. Hindi ka magkaka-boyfriend. So, so tumatak siya sa isip ko na lagi kong iniisip na, papatunayan ko sa inyo na kahit mataba ako, magkaka-boyfriend ako. So, as early... Kaya nga. Yun nga. So, as early as grade 6, first year high school, nandun na ako sa point na papatunayan ko sa inyo na mali kayo. Yun siya, dun siya galing. So, parang to prove yourself that you're not... Na mali sila. Kailangan ko magka-boyfriend. Oh, right. Ganun. So, kaya nga, di ba, parang sinasabi ko din na kung dapat yung mga parents, careful din sila na magsabi ng mga kung ano-ano sa anak nila. Kahit na minsan pabiro, minsan, tumatatak eh.
Pero Sabi- isn't there too much validation? Hindi ba parang it might end up being a toxic trait for the kid or baka maging narcissistic siya? Unless ang pangalan niya, charot. Sige. Parang alam ko yun. It's another topic, ah. Ang narcissism ba, is it built from the people around you or is it a trait that you have since birth? Is it the composition of your DNA? Na kahit anong gawin ng iba, kahit anong gawin mo, narcissist ka talaga. Narcissistic ka. Anyway. Pero I think, Sa susunod kunyari kung interviewin parents. natin yung kilala nating narcissist. Sige. Narcissistic. Naku po, daming ganyan, lalo na sa comedy. Ay. Kilala ko isa Anyway. lang eh. Tama, pero babalik tayo dun sa it depends on the kid eh. Kasi may bata na confident na talaga sila. So kung i-build up mo pa sila ng i-build up, lalong lalaki yung ego nila, baka maging narcissist. Pero ito kasi, walang confidence yung bata. So kailangan mo i-correct yun by Ay, tama. affirming her. Ganyan. Mm. Tapos, alam mo, na-curious din ako kasi pag, di ba, lalaki lang yung anak natin, Kay, parang ang hirap din pag babae. May ganitong factor. Di ba? Di ba? Yeah. Hindi, tsaka parang ang daming mong kailangan gawin bilang babae to feel and to look pretty and to iba pa yung feeling. Pretty. Diba? Kasi look pretty, dadaanin mo lang sa makeup, sa damit, pero yung deep inside what's going on in her head, yun yung medyo mahirap. Yung parang pinaglalaban mo lagi yung mga inner demons mo. Tsaka social media, malaking factor yan. Kasi yung nakikita nila sa Instagram na mga magaganda, na heavily filtered, heavily made up, tapos i-compare nila yung sarili nila doon. Uy, at saka pabata ng pabata yung mga nagpapa-plastic surgery yan, papatangos ng ilong, nagpapa-botox, nagpapa-chin reduction. Pabata sila ng pabata, parang meron akong nakita, parang 16 lang yata siya. Magde-develop pa yun. Oo nga. Lalaki pa yung ilong. At least dati, kinukumpara lang natin sarili natin sa mga pinsa natin, ganyan. Ngayon, buong Hollywood stars. Pero I find it strange na even with the entire body positivity campaign, meron pa rin mga ganyan. Di ba ngayon, you see Victoria's Secret models who are a little bit bigger than before. Magazines, karaniwan, they would already discourage too much editing. Parang nag-evolve na somehow yung image natin of what beauty should be. Pero may mga batang babae pa rin who would feel that way. That we're not enough. Siguro we're really just wired to think na especially for us women, us girls, na we're not enough. Parang we always look forward to something better. Pero alam mo kasi, 'di ba sa mga schools, merong mga it girls yung mga famous girls na pretty. Tapos merong mga nalileft behind. 'Di ba? Kasi sila palagi yung nakikita, sila palagi yung kinukuha ng muse. So Saka talagang may mga yan. So talagang may mga may insecure. Hindi mo talaga siya may iwasan. Crush yung isa. Diba yung crush mo, crush yung crush ng bayan. So mako-compare mo ngayon yung sarili mo dun sa babae. Doon, correct. What if biglang lumapit sa inyo yung anak niyong lalaki na sinasabi, inaasar ako ng mga kaklase ko na malaki? Malaki? Maliit ang tite. Why is my penis small? Unang-una sa lahat, bakit mo sa kanila pinapakita yung titi mo? Tama. Pangalawa, sisihin mo yung ama mo. Sa principal dapat ang diretso nito, bakit sila nagpapakitaan ng titi? Pero ganyan daw sa mga locker room ng mga lalaki. Hanggang high school, nagpapakitaan pa tayo mga yan. Hindi ba? Kinakwento ni Arts, ganyan daw minsan mga lalaki, lalo na yung mga varsity. Bakit sa mga babae, wala namang pakitaan ng dede? Ang pepe. Akala ko ng pepe.
Diba? Oo, kadiri. Sobrang conscious Wala pa nga naman. tayo pag nagbibihis. Wala akong naalala na nagbukakaan yung mga babae. Wala sa kaboses niyang never bubuka ka para ipakita ang pepe, chaos ko. Mula sa kaboses yung excited na sa field trip bukas, Jeline Cobillas. At mula sa kaboses niyong ayaw ng masyadong mapulang hotdog pag sa baon, si Bini, kami ang Lady! Boses! Boses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.